Marcos, balak ibalik ang Pilipinas sa ICC. Alamin natin. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. Bilang paggugunita sa anibersaryo ng 6 na taon mula nang mag-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute, isang grupo ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling isaalang-alang ang pagiging kasapi ng International Criminal Court, ICC. Noong ika-17 ng Marso ng 2018, nagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute, isang kasunduan na nagtatag ng ICC. Ang formal na pag-withdraw ay nagkabisa 1 taon pagkatapos, noong ika-17 ng Marso 2019. Upang gunitain ang anibersaryo, si Cristina Palabay, ang Secretary General ng Karapatan, isang organisasyon ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, ay nagpunta sa social media upang hikayatin si Marcos na muling sumali sa ICC. Binanggit ni Palabay na ang pag-withdraw ng Pilipinas ay isang desisyon na nagsisilbi lamang sa interes ni Duterte, na layong iwasan ang pananagutan sa gitna ng investigasyon ng ICC ukol sa malupit na war on drugs ng pamahalaan. Ayon kay Palabay, ang Pilipinas ay dapat muling sumali sa ICC at tinuligsa ang hakbang ni Duterte bilang isang pagtatangka na iwasan ang pagsusuri sa malawakang pagpatay ng mga hinihinalang drug suspects na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inilarawan ni Palabay ang desisyon ni Duterte na mag-withdraw mula sa Rome Statute bilang isang hakbang upang umiwas sa pananagutan sa harap ng pagsisimula ng investigasyon ng ICC ukol sa mga mass killing ng mga hinihinalang drug suspect. Bagamat nananawagan siya ng muling pakikipag-ugnayan sa ICC, binigyang diin ni Palabay ang kahalagahan ng pagpapalakas ng sistema ng katarungang pambansa ng bansa, at hinikayat ang isang mas malawak na reforma sa operasyon ng sistema ng katarungan sa Pilipinas. Sinabi ni Palabay, at ako ay nagbabalik ng kanyang pahayag, habang tayo ay naghahanap ng legal na hakbang sa mga internasyonal na mekanismo tulad ng ICC. Mahalaga na palakasin natin ang ating hanay upang baguhin ang sistemang nagsisilbing pundasyon ng impunity. Nanatiling buo ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen na naganap sa Pilipinas mula noong Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16 na 2019 bago pa magkabisa ang pag-withdraw ng bansa. Ang legal na pagkakataong ito ay may malaking kahalagahan dahil nagsisilbing batayan ito para sa arrest warrant ng ICC laban kay Duterte na nahuli sa The Hague ng Netherlands noong ika-11 ng Marso. Itinuring ni Palabay ang pag-aresto kay Duterte at ang kanyang paglilipat sa kustodya ng ICC bilang isang tagumpay para sa katarungan at pananagutan. Sinabi niya, ang kasunod na pag-aresto at paglilipat sa kustodya ng ICC ay isang matagal nang inaasam na resulta ng matatag na laban ng bayan para sa katarungan at pananagutan sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa opisyal na datos ng gobyerno, ang brutal na kampanya laban sa droga ay nagresulta sa hindi bababa sa 6,000 na pagkamatay. Gayunpaman, ayon sa mga organisasyong pangkarapatang pantao at sa ICC prosecutor, tinatayang ang bilang ng mga namatay ay mula 12,000 hanggang 30,000, kung saan marami sa mga pagpaslang ay tinukoy bilang mga extrajudicial killings. Ang karahasan na nangyari mula 2016 na hanggang 2019 ay nagdulot ng malawakang internasyonal na pagkondena at nagsimula ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay noong 2018 bago pa man magkabisa ang pag-withdraw ni Duterte mula sa Rome Statute. Habang nagpapatuloy ang debat tungkol sa paglahok ng Pilipinas sa ICC, binabantayan ng internasyonal na komunidad ang sitwasyon. Ang muling pagpasok sa korte ay magsisilbing senyales ng pagpapakita ng commitment sa pagpapairal ng mga karapatang pantao at pagiging handa na managot para sa mga nakaraang aksyon, lalo na sa konteksto ng war on drugs ni Duterte. Ang pahayag ni Palabay ay isang panawagan kay Pangulong Marcos upang pamunuan ang bansa patungo sa mas mataas na antas ng katarungan, kapwa sa loob ng bansa at sa pandaigdigang entablado. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC, ang hinaharap na relasyon ng Pilipinas sa korte ay nananatiling hindi tiyak. Gayunpaman, umaasa ang mga grupo ng karapatang pantao na ang panawagan para sa muling pakikipag-ugnayan ay magdudulot ng higit pang pananagutan, hindi lamang para kay Duterte kundi pati na rin sa mas malalaking isyu ng impunity at mga extrajudicial killings sa bansa. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa Pilipinas at sa ICC, manatiling nakatutok sa ating channel.